Hello mga kapango, ako nga po pala si Jan at kasama nga natin ngayon ang alaga nating si Pochi. Si Pochi is dadali natin siya sa bago niyang poor parents, yung bago mag-aalaga sa kanya. Dadali natin siya sa Daraitan sa may Tanay Rizal, sa may SJ2 campsite. Kasama ko rin pala yung kapatid ko, meron din siyang dalang aso. So tatarin natin siya iwan doon ng 1 week. Kapag 1 week, nangayayat si Pochi, kukunin ulit natin siya. Tapos kasama natin yung may isa pa ng aso. Ayun o. Ano pangalan yan, Je? Si Toffee. Ayun o. Brown at saka maganda kayang kulay niya eh. White tsaka brown. So ito si Pochi. Pag nangayayat doon ng 1 week, mabawiin natin. Ayan. At pagdating nga namin dito sa SJ2 Camp Daraitan, pinaglaro ko na agad si Pochi, pinalakad-lakad ko na rin. Umihi ka na para mamaya hindi ka na parang ano pa mo. Dito rin pala ako nagtatambay or nagpapahinga dito sa second floor sa may TP house. Kasi dito matatanaw nyo yung ganda at laki ng ilog. Sobrang linaw ng tubig ngayon kasi maaraw. At makikita nyo rin yung bundok na sobrang green. Sa ganitong view talaga, marerefresh ka, makakapag-isip ka, makakapag-muni-muni ka. Meron din pala ditong uga-uga. Dito pala masarap umupo, especially kapag hapon. Tapos malakas yung hangin. Makakatulog ka talaga. Tapos ganito pa yung makikita mong view. Sobrang ganda. Yun nga, after ko magpahinga rito, niyaya nila ako pumunta sa falls. Meron daw kasing falls dito. 1 oras lang yung lalakarin namin, makakarating na kami doon. Kaya ako naman, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, sige, pupunta tayo kasi gusto ko rin man makita. Ayun ang falls dito sa Daraitan. So doon, siguro 1 oras lang yung lakaran. Nag-sunblock na sila. Gagamitin ka pa yan. Tara na para makapano tayo. Doon pala, isang oras yung lakad natin papuntang falls. Tapos magta-tricycle na lang tayo. Tapos maglalakad. Ito nga rin pala yung SJ2 Camp, so katabi lang siya ng kalsada. So dito pala sa kalsada, kailangan muna namin sumakay ng tricycle. Marami rin kaming magkakasama, so sana magkasya rin talaga kami sa tricycle. Yan nga pala yung kapatid ko na si Jean, kasama natin si Jo Marie, si Ling, si Merlo, at saka yung asawa ni Ate Morina. So tayo yung pupunta dun sa fall, sana mabilis tayong makapunta. Sabi nga nila sa akin, ilog daw yung dadaanan, kaya naman na-excite talaga ako. May nagpahatid ng tricycle, so dito binaba dyan. Tapos ito yung view dito pagbaba nyo. Tapos of course kailangan natin maglakad. Sapa daw yung dadaanan natin. Uy, lamig. Ito yung mga kasama natin, Team Kapango. At andito na nga tayo mga kapango sa bungad ng sapa. So ito pala yung sapa na to ay hindi naman ganun kalawak. Makitid lang siya pero mabato. Kaya sasabihan ko, i-advise ko na sa inyo na kailangan pala dito kapag dadaan kayo, nakabota kayo. O kaya yung tsinelas nyo ay matibay, hindi. Yung tsinelas ko rin kasi dito ay naputol, yung 2 tsinelas ko, kaya ang nangyari, naglakad talaga ako papuntang sapa. So dito kailangan nyo rin mag-ingat kasi nga mabato. May mga bato, tapos may mga part na akala nyo mababaw pero pag apak nyo medyo malalim. So tendency nun baka ma-outbalance kayo or
tumba kayo or madulas kayo. Meron din kasi mga part na mga bato rito na madudulas. Yung kapatid ko nga rito na si Jean, alam nyo ba ilang beses nadulas? 4 na beses siya nadulas. Ako naman nakatapak sa bato at buti na lang talaga hindi ako natapilok. So napaka-importante na bawat natapakan nyo ay titignan nyo. Pero wag naman kayong mag-alala kasi meron naman sa inyong mag-guide. Si Kuya Marlon at saka yung asawa ni Ate Morina na taga SJ2. Yung tsinelas ko naputol, yung dalawang ganito kaganina nagpaana lang ako. So kapag pupunta kayo rito kailangan matibay yung tsinelas nyo. Kung mabilis pala kayo maglakad mga kapango, wala pang 1 hour makakarating kayo. At saka flat lang yung dadaanan nyo, hindi naman kayo dadaan ng bundok na tatarik or pataas. So ganito pala yung itsura dito. Meron din pala ditong entrance sa mga hindi po nakakaalam. So yung entrance po nila rito per head is 120. So meron season na malakas yung tubig, meron ding season na mahina yung tubig. Mas maganda talaga kung makakapunta kayo rito kapag malakas yung tubig at may enjoy nyo. Andito na tayo sa may falls. Papakita ko sa inyo yung pinaka-actual niya ngayon na to. So yung lugar niya ito. And then ayan. Pero pag maganda yung sobrang ganda na lakas ng tubig nito. Ang ganda kasi malamig yung tubig niya. Talagang sa bundok nang gagaling yung nature. Kapag ina 98, 360 degree natin. Ito yung itsura niya. Ayan. Alam nyo mga kapango, nag-expect talaga ako na akala kong malasagada yung falls. Mini falls lang pala meron dito. So yun lang, pero maganda naman yung lugar at nakaka-relax. So basta tayo maligo. And uwi na rin tayo sa campsite. So diretso tayo sa SJ2. Sila yung mga kasama natin. Pahinga lang tayo ng siguro mga 5 minutes. Tapos lakad na ulit tayo pabalik sa campsite. Naalala ko tuloy mga kapango nung nagsagada kami. Sobrang layo ng nilakad talaga namin. Siguro mga ilang oras kami naglakad bago makapunta sa may falls sa may Sagada. At nung pagkapunta namin doon, sobrang lakas ng tubig, sobrang taas ng falls. Talagang ma-amaze ka. Sobrang lamig ng tubig. At doon wala pang entrance fee. Pero dito kasi sobrang mahal ng entrance fee. Nasa 120 pesos per head. Kinausap nga rin ako ng nagbabantay, sabi malakas daw minsan yung tubig dito. So dito maganda talaga yung lugar nila, so refreshing talaga mga kapango.
At dahil sa nandito na rin kami, kaya in-enjoy ko na lang yung time na nandito ako. So nasa inyo na yun guys, kung gusto nyo pumunta rito, madali lang naman at hindi naman kayo mahihirapan maglakad, basta mag-ingat. And then after nga namin maligo rito, umuwi na kami at bumalik na sa SJ2 campsite. Si Pochi nga pala ipipilay-pilay dito kasi takbo ng takbo. Sabi ni mama iuwi ko na lang daw, so susunod ko na lang daw iiwan dito. At yung aso naman ng kapatid ko na si Topi, pinaliguan niya na rin. Ayan, nag-e-enjoy talaga yung aso. Dito pala sa campsite na to na SJ2 is pet friendly talaga rito guys, kaya pwede nyo dalhin yung aso nyo. So hanggang dito na lang mga kapo, maraming salamat sa panonood. Bye bye!